sila, kung nasasaktan sila, parang don't blame it to me. May nagsigawan. Dito, may problema talaga kaming dalawa. Nadadamay lang yung district. Parang ako yung may mali, siya yung kawawa. At may mga revelasyon na nabunyag. Then, mabilis ako maging emotional dito sa The House of Collab kasi yun, naaalala ko yung family ko din na hindi nila alam na nandito ako. Ang akala nila okay ako. Never kasi nalaman ng family ko yung problem ko. Hindi nila alam lahat ng problema ko, sinusolo ko. Actually, medyo marami nang nagpatibay sa akin. My mom, parang she was taking drugs in front of me. Pero sabi ko sa sarili ko nga, dun sa monologue ko, na I will never be like her. Kasi kahit kailan, hindi ko paparamdam yung pinaramdam mo sa akin, sa mga kapatid ko. So yun yung promise ko sa mga kapatid ko, and hanggang ngayon, sila lang yung pinanghahawakan ko. Hanggat hindi sila sumusuko sa akin, hindi ko sila susukuan. Sa mga kaibigan kong Mosang at Marites dyan, ito na ang episode na pinaka-inaantay nyo. Sa mga gustong malaman, ano ba ang pinagmula ng alitan sa pagitan ni Lorna at Gray? Panoorin nyo ito. Nagsimula ang tensyon sa pagitan ng dalawa habang nagla-live selling sila ng kanilang Talk merch. Talk Daily to guys, Talk Daily po sa TikTok. Benta po kami ng mga t-shirts katulad nito, ayan. At nang pumasok sila sa Thrive Room, doon na sumabog ang kanilang mga galit. Siguro na-trigger si Ate Gray sa'yo kanina kasi sinabihan ka daw niya kanina na parang may sinabi siya sa'yo na sa kantahan ata, sa content natin, pero wala siyang may narinig na response. Ito ha. Oo, narinig ko yun kanina. Sabi niya, Lorna, kakanta ka. Tapos, gumanon lang ako, pero hindi ako nagsalita. So, pag ako nagtatanong sa kanya sa chat, okay lang na hindi siya mag-response. Tapos ako, pag hindi ako mag-response, masama sa kanya. Same time siguro. Dahil ang point nito, may problema talaga kaming dalawa. Nadadamay lang yung district. Ano sabi ko, Lorna, ready na ba? May 5 checkouts tayo. Nandyan lang siya, hindi niya ako pinansin. Pangalawa, sa content, sinabi ko kay Sean, okay lang, singer si Lorna, pakantahin natin. Tapos yung nagli-lip-sync lang tayo, yung huhulaan kung sino yung singer. So sabi ko, yun agad yung naisip ko, dumaan ulit si Lorna. Sabi ko, Lorna, kanta ka. Hindi niya na naman ako pinansin. Parang, ano ba? Tapos ako yung may problema? Ano yung pinagpalit na? Kasi wala akong dapat ika-bitter sa aming dalawa. Bago tayo magpatuloy sa komprontasyon ng dalawa, alamin muna natin ang istorya sa likod ng pinapakitang strong personality ni Mami Gray. So ayun, first of all, they call me Mami Gray. Lagi kasi itong tinatanong. So kaya siya Mami kasi parang 15-16 pa lang ako, medyo nag-fail na yung parents namin, being our parents. So nag-fail na sila. And then yung mga siblings ko yung unang tumawag sa akin na Mami kasi minor pa lang ako, I was working so hard na para bumuhay ng 4 na kapatid ko. So yun din, that's why I used the name Gray kasi sabi ko, iiwan ko na yung totoo kong pangalan kasi babaguhin ko yung storya ng mga kapatid ko. To make the story short, I was 17, natubos ko lahat ng utang namin sa Lasal and then nasimulan ko silang mapag-aral. From that, palipat-lipat na ako ng work. I worked sa bar, LGBT bar o Miss Bar, as in every work possible. So halos lahat pinasok ko and then pag-extra, modeling, ambassadress, everything. Hanggang sa umabot ako sa point na nandito ako ngayon. Na parang kahit anong ibato nyo sa akin, kaya ko. Kasi for ilang years ng buhay ko, lahat ng binabato sa akin, hindi lang sa akin, pero binato sa buong pamilya ko, ginawang ko ng paraan. So I know na hindi ako kayang durugin ng ibang tao. Kasi I'm a very strong person, not physically, pero kasi strong ako para dun sa mga taong mahal ko. Hindi kasi ako pwedeng humina. May mga times na nahumina ako, pero hindi kasi nila pwedeng makita yun. Kasi once na humina ako, hihina lahat ng kapatid ko. Actually, medyo marami nang nagpatibay sa akin. My mom, parang she was taking drugs in front of me. Pero sabi ko sa sarili ko nga, dun sa monologue ko, na I will never be like her. Kasi kahit kailan, hindi ko paparamdam yung pinaramdam mo sa akin, sa mga kapatid ko. So yun yung promise ko sa mga kapatid ko. And
Hanggang ngayon, sila lang yung pinanghahawakan ko. Hanggat hindi sila sumusuko sa akin, hindi ko sila susukuan. Alamin naman natin ang istorya kung bakit napaka-soft naman ng personality ni Lorna. Siguro nagiging emotional lang ako dito kasi hindi ako sanay. Kasi before ako pumasok sa The House of Kaulab or FNC, hindi talaga ako content creator. Isa po akong business owner. May negosyo po ako na sinarado nung last December. Ginawa ng issue, siniraan. Doon ako nalulungkot. Yung negosyo ko po kasi, buhay ko yun. Tapos ginawa ng issue, pinilit isarado, hinanapan ng butas para mapasarado. Then, mabilis ako maging emotional dito sa The House of Kaulab kasi yun, naaalala ko yung family ko din na hindi nila alam na nandito ako. Ang akala nila okay ako. Never kasi nalaman ng family ko yung problem ko. Hindi nila alam lahat ng problema ko, sinusolo ko. Pinagbigyan naman sila sa kanilang kagustuhan na magharap para pag-usapan ang kanilang problema. At ito na ang kanilang komprontasyon. You mentioned na may personal matters na tayo, kaya tayo umabot sa ganon. So, let's go back few steps. Parang, sabi ko nga kanina, actually ilang beses na natin pinag-usapan yung tungkol sa Lord Gray. Hindi pa natin napag-usapan. Ilang beses sa messages. Hindi clear. Oh, hindi clear. Pero Hindi pinag-uusapan natin. That's what I'm saying. Na pinag-uusapan Parang natin isang... siya. Ano muna, listen sige, to me ikaw muna. Sige, ikaw Parang muna. sabi ko, ilang beses na natin tinry pag-usapan, pero walang natapos na conversation. Yun yung sinabi ko kanina. Tapos, na parang ilang days na parang first, syempre super close natin, bago ka, and before ako dumating pa lang, nagkakausap na tayo. Ayun, hanggang saka ako nag-part ways tayo. First of all, may group of friends ka, may group of friends ako. Tulad ng mga, kahit naman yung mga magjojowa dito, hindi naman pwedeng 24 hours or buong live sila magkasama. So sabi ko, also sa fandom, naging problema natin kasi oo, they support us. Pero parang naka-feel na din, di ko alam kung pati ikaw, pero ng pressure, di ba? Kasi alam ko na ano natin to eh, na parang nagtataka sila every time na hindi tayo magkasama, ganito, ganyan. Yun na, napapatanong sila, bakit gano'n na hindi kayo nagpapansinan ang saya-saya ni Gray nung pumasok. Siyempre ako kasi, Gray, to be honest, ako kasi yung tao na pag nafe-feel ko na parang yung isang tao nagdi-distance sa akin, hindi ko ipipilit yung sarili ko. And di ba lagi ko namang sinasabi na, lagi ko rin sinasabi pag hinahanap ka sa akin na si Gray, busy siya, gumagawa siya ng deliverables, hindi naman pwedeng na lagi kaming magkasama. Yes, kasi pag lagi kaming magkasama, wala kaming patutunguhan. Yun yung laging sinasabi ko. To finish this, nakakapagod, paulit-ulit na usapan. Parang we're good as friends, pero hanggang doon lang siguro muna. Sa kabila ng hindi pagkakaunawaan ng dalawa, nagawa naman nila itong ayusin at mapag-usapan. Kaya naman sa mga nag-hate comments dyan, chill lang, spread love and positivity. Good vibes lang!